Sa akin ka na sumabay, anito. Okay lang, sa kanila na lang ako sasabay. Tanggi ko. Inaantok na yung mga bata mapapalayo ang biyahe nila kung ihahatid ka pa nila. Anito, kinonsensya pa talaga ako. Paano pa ako makakatanggi? Okay, tugon ko at tinabot ko kay Moira ang kanyang anak at nagpaalam ng mga ito sa amin. Hinintay ko na muna silang makaalis bago ako tumalikod. Nasa likod ko si Alexus na naghihintay. Saan ang kotse mo? Walang gana kong tanong. Wait here. Anito at mabilis na humakbang papalayo. Ilang saglit pa ay nakita ko ang sasakyan nito papalapit sa akin at saka pumarada sa tapat ko. Nakita kong papalabas ito sa pintuan ng driver's seat. Pero mabilis kong binuksan ang pintuan sa passenger seat at sumakay sa loob. Naiiling na lang na pumasok ulit sa loob si Alexus. Ipinikit ko ang aking mga mata habang magbibiyahe hanggang sa makarating kami sa tapat ng condominium building. Tinanggal ko kaagad ang seatbelt. Salamat, mahina ko sabi sa kanya at binuksan ko ang pintuan ng kotse. Ngunit nakalak ito. Nilingon ko si Alexus para sabihin sa kanyang i-unlock ang pintuan. Anong pinag-usapan niyo ni Ma'am kanina? Seryosong mukha nitong nagtatanong. Kailan ka pa naging tsismoso? Natatawa kong tanong pero labas sa ilong. Totoo bang sinabi ni Moira na nagpapaligaw ka? Tanong nitong muli. Nagtataka akong napatingin sa kanya. Akala ko'y busy to sa pakikipag-usap sa ama niya kanina. Tungkol sa negosyo, yun pala'y busy to sa pagmamarites sa usapan namin. Pakibuksan ng pintuan, bababa na ako. Wika ko sa halip na sagutin ang tanong niya. Hindi ka pwedeng makipagkita o makipag-date sa iba, Jessa. Sino ka naman para pagsabihan ako? Gusto kong ayusin ang relasyon natin. Paano natin maayos kung mag-i-entertain ka ng iba? Ani Alexus. Ayoko nang bumalik sa'yo. Tumaas ang kilay ko at maarting nagsalita. Alam mo, parang libro lang yan eh. Kapag nabasa ko na, hindi ko na ulit babalikan at babasahin pa. Bakit pa kung alam ko na kung anong kwento at hindi na magbabago pa? Sinabi ko na sa'yo, I'm not ending our relationship. Ako pa rin ang boyfriend mo kaya hindi ka pwede magpaligaw sa iba. Pagtutol ni Alexus. Well, tinatapos ko na. No, you can't. Malakas at mariing sabi nito. Bigla ko napalunok nang marinig ang galit na boses nito. Nananahimik ako dito sa Maynila pero ginulo mong utak ko. Kaya panindigan mo yung sinimulan mo. Kasalanan mo kung bakit ako nagkakaganito ngayon. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, girlfriend pa rin kita. Ayaw ko makikita na may kasama kang ibang lalaki. Don't you even dare or you're absolutely not gonna like what I'm gonna do. Natahimik ako at medyo nagulat dahil sa tono ng kanyang boses. Ngayon ko lang siya nakita sa ganitong itsura. Ibang-iba sa Alexus na kilala ko. Para siyang sinapian ni Don Arturo na nakakatakot ang presensya at may diin ng bawat salitang binibitawan. Kinabahan akong bigla. Pakiramdam ko tuloy, hinahalo kaya ang aking tiyan dahil sa kaba. Nagkakaganito talaga ako kapag nititense. Pakibukas pa ng pintuan. Bababa na ako. Alinlangan kong winika. Naningkit lalong mga mata ni Alexus dahil sa sinabi ko. Muli kong narinig ang maotoridad niyang boses. Stop running away from me. Kapag nag-uusap tayo, hindi pa tayo tapos mag-usap at natatai ako. Lalabas na, nasa tumbong ko na. Putol ko sa kanya. What the? Hindi makapaniwalang sabi ni Alexus na marinig ang sinabi ko. Dahil parang wala siyang balak na buksan ng pintuan ay dumukwang ako sa kanyang harapan. At ako na mismong pumindot ng unlock button sa pintuan na nasa gilid ng kanyang upuan. Napataas na lang ang dalawang kamay nito nang mabilis akong dumukwang sa ibabaw ng kanyang kandungan habang pinipindot ko ang buton. Ilang segundo lang naman yun at pagkatapos ay mabilis akong bumaba ng sasakyan. Hindi na ako nagpaalam at patakbo kong tinungong loob ng condo unit para jumebs. Sobrang sakit na yung tiyan ko, lalabas na talaga. Excited ka na ba next week? Ililipat na tayo sa Obigay ni Ward. Ani Lily habang naglalakad kami patungo sa break room para magmerienda. Excited na nga ako pero medyo kinakabahan din. Hindi ba mataas ang expectation sa ward na yon? Tanong ko. Oo, lalo na't si Dr. Elvira Sandoval na daw ang bagong head sa ward. Balita ko pa naman, marami daw yung mga achievements sa abroad. Tapos tayo, mga bagong graduate lang na nurse. Sa laysay ni Lilith kitang-kita ang paghanga sa boses nito sa doktor na kinakwento. Siguro naman alam niyang pakiramdam ng isang baguhan. Ani ko.
Tama, pero parang hirap namang i-compare ang sarili natin sa kanya. Sa dami ng awards noon at achievements ay parang napakalayo niya sa level natin. Wika ni Lily. Mukhang marami na tong nasagap na information tungkol sa bagong doktor namin. Alam mo bang maraming nurses dito na gustong makatrabaho si Doktora Sandoval? Siyempre, sa laki ng achievements niya. Yung iba nga nagpresenta pa talaga na makatrabaho siya. Patuloy pa nito. Talaga? Aaminin ko nakaka-impress naman talaga yun. Tumango si Lily. Swerte nga natin dahil handpick tayo ni Doktora. Samantalang yung ibang mga nurses dito gustong-gusto na silang mapili. Nito. Napakunot naman ng noo ko. Anong ibig mo sabihing handpick? Nagtatakang tanong ko. Siya mismong pumili sa atin. Marami siyang kinuhang nurses galing sa iba't ibang level ng experiences. At tayong 2 rookies na makakasama niya. Tuloy-tuloy na paliwanag ni Lily. Excited na ako. Kinikilig pa na sabi nito. Halata na excited talaga si Lily. Ibang-iba naman sa nararamdaman ko. Hindi ako makaramdam ng kahit na konting excitement. Ewan ko ba, pero parang hindi talaga maganda ang pakiramdam ko. Bakit ako pa? Sa dinami-dami ng nurses dito. Aaminin ko, wala ako sa listahan ng may pinakamagandang performance dito sa ospital. Mas okay pa nga si Lily kaya hindi na nakapagtatakang makuha siya. Pero ako? Bakit? Ang dami kong ang palpak so bakit akong pipili ng isang successful na doktor at isang achiever? Heist, heto na naman ako. Masyado niyata ako nag-overthink. Pinaiiral ko naman ang personal feelings ko. Mukha namang professional si Doktora Sandoval. Siguro nag-aalangan ako at natatakot na magkamali sa harapan ng ideal girl ng dream boy ko. Ang saya-saya sana ko si Dr. Anderson na lang. Ang makakasama ko sa shift, ni Lily. Napatawa naman ako sa sinabi nito. Kanina lang sobrang excited to na makatrabaho si Dr. Elvira. Tapos ngayon naman si Sky ang mas gustong makatrabaho. Uy, huwag ka nga dyan. Patawa-tawa ka na lang dyan dahil napana mo ng puso ni Doc Alexus. Gawin ko rin kaya lahat ng mga the moves mo para mapaibig ko rin si Dr. Anderson. Naku, wag. Mahirap ipilit ang sarili sa taong hindi ka mahal. Naks, expert yarn, ani Lily. Bago pa man kami makarating sa break room ay natanaw na kagad namin na may nagkukumpulan na naman sa nurse station. Mukhang merienda na naman ang pinagkakaabalahan ng mga to. Bigla ko naisip kung galing na naman ba kay Alexis ang mga yon. Sinabihan ko na siya na wag na siyang magpapadala ng pagkain. Paglapit namin sa kanila ay hindi kape at donuts ang naririto ngayon, kung hindi meal na may kasamang soda mula sa kilalang fast food. Nagsisikuhan ng kanya-kanyang mga empleyado. Walang tanong-tanong na kumuha si Lily para sa aming dalawa. Inabot niyang isa sa akin at tinanggap ko naman yon. Hindi na ako nagalangan tanggapin yon, total gutom na rin ako. Akala ko naman galing na naman kay Doc Alexis ang mga yan, ani Lily. Sinabihan ko na siya na itigan na niyang pagpapadala ng pagkain. Killjoy naman tong si Jezabel. Nakangusong kantsaw ng mga nurses na nakarinig. Kanina ba to galing? Tanong ko. Para sa lahat. Galing kay Dr. Anderson. Ang gagalante talaga ng mga doktor natin. Ang pupogi pa. Ani Marta. Hindi nga. May note ba? Patingin nga at baka para sa akin naman pala to. Nagbibirot kinikilig na sabi ni Lily. Inabot ni Marta kay Lizelle ang note na kasama ng pagkain. Mukhang hindi pa to nababasa ng kahit sino. Malakas naman yung binasa ni Lizelle. To all the incredible nurses, especially love. From Dr. Anderson. Wah, sinong love yun? Ano ba yan? Wala na agad akong pag-asa, ani Lily. Parang bigla akong kinutuban. Ilan bang empleyado dito sa ospital na love ang pangalan? Para ang kapal ko naman yata para isiping ako ang love na tinutukoy sa note. Si Dr. Anderson? Kilig na sad ni Marta. Sabay-sabay kaming napatingin sa direksyon na tinitignan nito. Lahat kami natahimik nang makita si Sky na papalapit sa pwesto namin. Parang nahipnotismo naman ng mga nurses dahil sa ngiti ng gwapong doktor. Doc, thank you po sa treat, wika ng isa. Welcome ladies. Nginitian niyang bawat isa't pagkuway tumigil ang tingin nito sa akin. Napalunok naman ako at nanalangin na sana'y mali ang iniisip ko. Kumuha ka na ba ng para sa'yo, love? Barito ng boses nito na nakatingin pa rin sa akin. Gusto ko sana siyang pigilan ngunit narinig na siya ng lahat. Hindi nakawala sa paningin ko ang palalaki ng mga mata ng lahat na nasa paligid ko.
Eto yung ayaw kong mangyari Paniguradong katakot-takot na interrogation na naman ang abutin ko nito sa kanilang lahat. Napangiwi ako't alinlangan ng ngumiti. Yes po, Doc, sagot ko habang kamot ang aking ulo. Umaliwala sa mukha ni Sky at gwapo pa tong ngumiti. Binili ko talaga yan para sa'yo. Nagpapapansin lang. Baka sakaling mag-reply ka na sa mga text messages ko. Pasensya na po, tanggi kong nasabi. Ngumiti lang si Sky sa akin pagkuway tumingin to sa lahat. Maiwan ko na kayo. Enjoy the food. Paalam nito at saka naglakad palayo sa amin. Pagkaalis nito sabay-sabay na naglingunan sa akin ng mga katrabaho ko. Kunwari tininan kong hawak kong pagkain. Ang sarap nito. Sige, kain na muna ako sa break room. Sabay talikod ko ngunit nahawakan agad ako ni Lily sa braso para pigilan. Teka lang. Ano yun ha? Wala yun, kaibigan siya ni Alexis kaya kaibigan ko na rin. Palusot ko't ngayon si Alexis pa talagang ginamit kong palusot. Parang hindi naman ganun ang nakita ko, ani Marta na duda sa akin sinabi. Magpapaliwanag pa sana ako nang makita kong si Alexis naman ang papalapit sa pwesto namin. Bahala kayo mag-isip dyan, basta kakain na ako. Sige bye. Dali-dali kong sabit mabilis na umalis saka nagtungo ng break room. Inilapag ko na muna ang pagkain soda sa lamesa. Nagpunta ako sa may lababo upang magugas ng kamay. Matapos kong patuyuin ang aking mga kamay, ay binalikan ko sa lamesa ang aking pagkain. Muntik na ako mapalundag na makita ko sa Alexis sa may lamesang ngumunguya. Napatingin ako sa styrofoam container ng pagkain nakaangat ng takip. Muli ako napatingin kay Alexis at bigla akong nagduda. Dali-dali ko nilapitan ng container at sinidip ang nasa loob. Hindi nga ako nagkamali, may kagat ng burger na nasa loob. Bakit mo kinagatan? Akin yan Reklamo ko sa kanya. Tinikman ko lang kung masarap. Baliwala nitong sagot. May meriendahin ko pa yan. Parang isang kagat lang. Hindi naman masarap. Tugon nito nang ngumunguya pa. Laglag ang aking panga sa sinabi nito. Nakita ko pang nilunok nito ang nasa bibig at sa hinawakan ng soft drinks na kasama. Wag! Malakas kong sabi ngunit sinipsip na kaagad nito ang straw. Napapikit ako sa inis at napabuntong hininga. Bakit mo ba pinapakaalaman ang pagkain ko? Ano nang kakainin ko ngayon? Marami pa namang tira hindi naman masarap. Ikaw nang umubos. Paano ko pa kakainin yan? Nalawayan mo na? Inis kong sabi dito. Sus, parang hindi mo pa natitikman ng laway ko. Baliwala nitong sabi. Nalaki ang aking mga mata sa sinabi nito at balisa ako napatingin sa paligid upang tingnan kung may ibang tao sa loob ng break room. Nakahinga ako ng maluwag na masigurong kaming dalawa lang dito ngayon. Pinandilatan ko siya ng mata. Ang bastos ng bibig mo! Galit na sabi ko't nilayasan ko na siya. Dire-diretsa ako sa locker room upang doon na muna magmukmok. Pagdating ko doon ay may tatlong nurse na nasa loob. Naagaw agad ng atensyon kong plastic bag na nasa lamesa. Para sa'yo daw yan. Galing sa boyfriend mo. Boyfriend ko? Si Alexis? Wala sa sariling na itanong ko. Napailin na lang ako nang ma-realize ang aking sinabi. Para ko na rin kinumpirma na kami na nga ni Alexis. Kainis! Binuksan ko ang plastic bag upang tingnan ko anong nasa loob. Lunchbox ito na may lamang sushi. Bigla tuloy akong natakam. Kumuha ako ng isa't sinubo yun. Ang sarap! Kailan pa niya to dinala dito? Lihim ako na pangiti. Lumabas ako bitbit ang box ng sushi at naglakad pabalik sa break room. Siguro naman wala na doon si Alexis. Bago pa man ako makapasok ay nakasalubong ko na si Alexis. Nakita niyang hawak kong box ng sushi at sakay itong ngumiti. Inirapan ko lang siya at nilagpasan. Mabuti na lang at umalis na to ng tuluyan. Pagpasok ko sa break room isinimulan ko ng kainin ng sushi. Nang matapos ako ay nagtungo ako sa basurahan upang itapon ang disposable box na pinaglagyan ng aking kinain. Nang buksan ko ang takip ng trash can ay nakita kong hamburger na may isang kagat. Yun ang burger inagaw ni Alexis sa akin kanina. Pagkatapos niya nga gawin sa akin ang pagkain ko, itatapon niya lang ng ganun-ganun lang. Ang laki talaga ng saltik na lalaking yun. Halos magkasunod lang kaming dumating ni Moira sa tagpuan namin dito sa isang mamahaling restaurant. Hindi ko naman afford ang mga presyo dito pero hindi naman akong gagastos. Ngayon kasi ang araw na sinabi sa akin ni Doña Monica na sinet up niyang blind date para sa akin. Itong pinag-usapan namin ng birthday ni Moira. Hindi ko akalaing seryoso talaga si Doña Monica. Nung unay ayaw ko naman talagang pumayag dahil nahihiya ako makipagkita sa taong hindi ko naman kilala.
Pero nung sinabi ni Moira na sasamahan niya ako sa kabilang lamesa lang daw siya, magmamatsyag ay pumayag na rin ako. Kaya nandito at magkasama kami ngayon. Sinama ni Moira ang kanyang busong anak na si Kieron, 1 taong gulang na. Iniwan naman niya sa kanyang mga biyanan ng 2 pang anak. Inagahan talaga namin ng 1 oras para daw makapag-ready ako emotionally. Lumapit ang waiter sa amin at hiningi ang aming order. Drinks lang na munang in-order naming 2 cappuccino, ani Moira sa waiter. Pinandilatan ko ng mata si Moira, tumawa naman to. Joke lang, ani to. Miss, 1 cappuccino nga't apple juice para sa anak ko. Ani Moira, black coffee sa akin, sabi ko sa kumukuha ng order. Nakabungis-ngis pa rin si Moira. Gusto mo yata ako magtae sa harapan ng blind date ko Nakairap kong sabi. Parang binibiro ka lang grabe ka naman mag-react. Lalong siguro kay Alexis nung bigyan ka ng latte sa date niyo, ani to. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Hindi ko naman nabanggit sa kanya yung tungkol sa pagbili ni Alexis ng latte sa akin. Paano mo nalamang binigyan niya ako ng latte? Tumawa siya sa akin. Tinatanong ko anong favorite mong inumin dahil nagyaya ka daw sa coffee shop. Sabi ko latte, ani Moira at humagikik ng tawa. Mas lalo pa ako napakunot sa sinabi nito. Defensive namang tumawa si Moira na makitang naniningkit ang aking mga mata. Gumaganti lang naman ako sa mga pagpaprank niya sa akin dati Na-imagine ko na itsura niya nang binungungaan mo siya. Ikaw palang salarin kaya ako nagtae, nakangiwi ko sabi. Ano? Oo, binili nga niya ako ng latte. Kaya yun nagtae ako sa date namin. Bakit mo namang ininom? Syunga ka ba? Siyempre nagpapa-impress pa ako sa kanya nung mga panahong yun. Alangan namang tanggihan ko. Kaya pala gano'n na lang itsura ni Alexis nung malamang nagtaya ako sa latte. Parang inis na inis to kung kanino. Kay Moira pala to nabubwisit. Babe, ani Moira. Napalingon ako sa direksyon na tinitingnan nito. Nakita kong asawa niya si Douglas na papalapit sa aming direksyon. Agad itong lumapit kay Moira at hinalikan sa labi. Kinuha naman itong anak at binuhat sa kahinalik-halikan sa pisngi. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Moira sa asawa. May meeting ako sa kliyente namin. Kayo, ani Douglas habang nakatingin sa amin dalawa. Si Mommy kasi, sinet up ng date itong si Jessa, kaya sinasamahan ko. Mamaya pa naman ang usapan nila, mga 1 oras pa. Dumating lang kami na mas maaga para makapag-bonding muna. Tahimik lang na tumangutango si Douglas. Habang paminsan-minsan ipapalit-palit ang tingin niya sa aming dalawa, bahagyang lumayo si Douglas habang karga pa rin ito ang anak at nakita kong may kinakausap sa telepono. Maya-maya pa'y bumalik ito sa pwesto namin upang inabot kay Moira ang anak at saka nagpaalam para puntahan ng mga ka-meeting. Kung saan sana napupunta ang usapan namin ni Moira sa loob ng kalahating oras. Nauwi na naman kay Alexis ang usapan namin ng kamustahin ni Moira kung ano nang ganap sa aming dalawa. Umasim lang ang mukha ko. Ewan ko, nababaliw na yata yun kung ano-anong pinagagagawa. Naikwento ko sa kanya yung nangyari kahapon na inagawang pagkain galing kay Sky. Natawa naman si Moira sa sinabi ko. Magkapatid nga sila ni Douglas, parehong-pareho ng style. Huwag ka na magugulat kapag bigla na lang niya susulpot kung saan-saan. Ani Moira na parang siguradong-sigurado sa sinasabi. Speaking of the devil, ani to. Napatingin tuloy ako sa tinitignan nito. Nalaki ang mga mata ko nang makita sa Alexis na kapapasok lang ng restaurant at palingalinga to na parang may hinahanap. Ilang sandali pa'y nagsalubong ang mga mata namin. Iniba nito ang tingin at dire-diretso lang sa paglalakad na parang hindi niya ako nakita. Siguro may iba tong sadya dito. Bakit ko nga ba in-expect na akong hinahanap niya? Bahala siya sa buhay niya. Sigurado ka Moira, wala akong muta kung anumang nakasabit sa ilong ko. Tanong ko't nilapot ang mukha ko sa kanya. Wala, ikaw naman masyado kang tense. Sagot nito hindi naman nag-abalang tumingin sa akin. Maya-maya pa'y bigla na lang sumulpot si Alexis sa harapan naming dalawa ni Moira. Nandito pala kayo, anong meron? Bati nito sa amin. Napataas naman ang kilay ko. Kunwari pa siya, nakita naman niya kami kanina. Saglit niya akong tinapunan ng tingin sa kadamiretso to sa kanyang pamangkin upang halikan ng bata. Wala naman, may date lang itong si Jessa. Parang hindi nagulat na tugon ni Alexis. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Moira. May kamiting kami ni Kuya. Anito't naupo sa tabi ni Baby Kieron. Bakit naririto ka pa? Nagtatakan tanong ni Moira.
Maging ako ay nagtataka. Kaya na ni kuya yun, tipid nitong sagot at abala sa pakikipagharutan sa pamangkin. Nagpunta ka pa, nakataas ang kilay na sabi ni Moira at humarap sa akin. Nagkatinginan na lang kami ni Moira at pareho kaming naiiling kay Alexus. Pinaikot-ikot pa ni Moira ang kanyang hintuturo sa tapat ng kanyang sentido. Sumisenyas ito na parang sinasabing malaki ang topak ng bayaw. Akala ko hindi na talaga ako papansinin ni Alexus ngunit tumingin to sa akin. Nasa nakadate mo? Tanong nito habang kinikiliti si Kayron. Natawa ng tawa dahil sa kanyang ginagawa. Maya-maya lang nandito na, si Moira ang sumagot. Tumangot-tangon lang si Alexus at malawak ang ngiti nito habang nakikipagkulitan sa pamangkin. Parang bata, sa isip-isip ko dahil para siya pa itong mas masaya kaysa sa pamangkin. Si Kayron ang kinikiliti niya pero parang siya pa itong mas nakakabungis-ngis. Nawalang atensyon ko sa kanilang dalawa nang biglang nag-vibrate ang aking telepono sa mesa. Nakita kong isang hindi pamilyar na number na naka-flash sa screen. Bahagya ako nagpakunot na noon na mabasang nakasulat. Jezabel, we urgently need you to report to the hospital today. The detailed patient safety and care compliance report you prepared for the quality control audit scheduled at 3 p.m. is missing. Your immediate assistance is crucial to resolve this issue before the audit. Please come in as soon as possible today. Hospital admin. Bigla akong naalarma sa nabasa. Napaka-importante ng report na yon. Pero inayos at sinabit ko na yung report na yun nung makalawa pa. Bakit sasabihin nilang wala? Hindi ko rin alam na ngayon ang audit. Ganun pa man hindi naman dapat naging problema yan. Kung hindi lang nawawalang report ko. Moira, pasensya na. Kailangan ko umalis. Nawawala yung report ko. Napaka-importante nito dahil may audit mamaya. Paanong date mo? Nag-aalalang tanong ni Moira. Pwede bang ikaw na lang ang magpaliwanag kay Tita Monica na may emergency lang talaga? Ha? Sige. Wala nang nagawa si Moira. Pakikontak na lang kamo dun sa kadate ko para wag na siyang pumunta dito. Nakakahiya naman. Babawi na lang ako sa susunod. Dali-dali ako nagpaalam at umalis ng restaurant na nag-alala na sana'y umabot ako bago magsimula ang audit. Jessa! Narinig ko malakas sa tawag ni Alexus mula sa likuran ko. Saglit ko siyang sinulyapan pero mas nakatuon ako sa mga tumaraang sasakyan para makakuha agad ng taxi na masasakyan. Iyahatid na kita, ani Alexus. Hindi na ako nagpakipot pa dahil kailangan ko talagang makarating kaagad sa ospital. Hintayin mo ako dito, ani Alexus bago to umalis. Ilang sandali pa huminto ng sasakyan nito sa harapan ko at mabilis akong sumakay at kinabit kaagad ang seatbelt. Salamat Alexus, bukal sa loob na sambit ko. No problem, anito habang tutok sa pagdedrive. Pwede bang pakibilisan mo? Pakiusap ko sa kanya dahil nababagalan ako sa pagtakbo niya. Baka naman ma-overspeeding ako, mas lalo tayong malilate. Napabuntong hininga ako, tama si Alexus. Hindi ko lang talaga magawang hindi mag-alala. Hey, relax, ano bang kinatatakot mo? Boyfriend mong may-ari ng ospital. Anito. Nilingon ko siya para pandilatan sana, ngunit nakatutok ang mga mata nito sa kalsada. Dahil sa sobrang traffic ay inabot din kami ng halos 1 oras sa biyahe. Halos patakbo kong pumasok ng ospital samantalang si Alexis naman ay kalmado lang na nakasunod sa akin. Nagtungo agad ako sa admin upang klaruhin ko anong problema. Nakakunot ang noon ang empleyadang nakausap ko. Walang audit ngayon, next Tuesday pa, hindi ba sinabi sa inyo? At saka wala naman ako nare-receive na notice na may nawawalang report. Ano tong text message na na-receive ko? Pinakita ko sa aking kausap ang aking cellphone at pinabasa sa kanya. Hindi naman yung number ng admin. Parang nalaglag ang aking pangasa narinig. Ngumiti ang empleyada. Ay, bagong nurse ka nga pala dito. Spam lang siguro yan. Next time, tumawag ka na muna para makonfirm kung valid yan. Saka automatic na nagre-register ang CP mo ng pangalan ng hospital natin. Hindi yung ganyang private number lang. Hindi ko maintindihan kung matutuwa ako na wala naman palang problema or mabubwisit ako dahil sa nag-alala ko ng wala naman palang dahilan. Hindi pa natuloy ang blind date ko. Nakakainis talaga mga prankster spam na yun. Bakit nga ba hindi ko naisip na tumawag muna? Hi, beginner's mistake. Lesson learned. Ito na naman si Alexus ang tagal-tagal na sa ospital. Hindi man lang ako sinabihan. I'm sure hindi na to bago sa kanya. Gusto ko tuloy siyang sisihin kahit hindi naman niya kasalanan. Nang lingunin ko siya ay nakasandal to sa pader malapit sa may pintuan.
at nakahalukip-kip na komportable sa kanyang pwesto. Habang stress na stress ako, siya naman ay sobrang aliwalas ng mukha at parang nagniningning pang mga mata.